Ano ang tunay na pag-ibig? Mayroong apat na klase ng pag-ibig ayon sa Biblia. Ang storge o familial love, ang philia o brotherly love, ang eros o romantic love, at ang agape o unconditional love. Pag-usapan muna natin ang storge. At para maunawaan natin kung ano ba ang storge, ay tignan muna natin ang mga halimbawa nito sa Biblia. Ang unang halimbawa ay ang kwento tungkol sa alibughang anak. May isang anak na kinuha ang kanyang mana mula sa kanyang ama at nilustay ito sa malayong lupain. Di nagtagal ay naubos ang kanyang mana at siya ay nagsisi at nagbalik sa bahay ng kanyang ama. Sa isip niya, kahit gawin na lamang siyang alipin ng kanyang ama, ay papayag siya basta't makakain lamang siya ng wasto sa araw-araw. Habang papalapit, ay nakita siya ng kanyang ama at patakbo itong lumapit at yumakap sa kanya. Tinanggap siya nitong muli bilang anak at ipinaghanda pa siya ng isang piging. Ang istoryang ito ay symbolic sa pag-ibig ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. At kahit pa tayo ay naging mga alibugha, ay tatanggapin pa rin niya tayo kung tayo ay magbabalik loob sa kanya. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa ng storge. Si Haring David ay may anak na nagngangalang Absalom. Si Absalom ay isang mamamatay tao dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Amnon. Nagtangka rin siyang kunin ang trono ng kanyang ama at nilipastangan pa niya ang ilan sa mga asawa nito na sinadya pa niyang makita ng publiko. Dahil sa tangkang pang-agaw sa trono, ang mga tauhan ni David ay nakahandang tugisin siya at hulihin. Nagbigay ng utos si David sa kanila na maging marahan kay Absalom. Ngunit pinatay pa rin nila si Absalom. At nang malaman nito ni David, siya ay nanangis at hiniling na sana ay siya na lamang ang namatay, imbis na si Absalom. Dito ay makikita natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang magulang na patuloy pa ring nagmamahal sa kanyang anak sa kabila ng mga kasalanang ginawa nito. Isa pang halimbawa, si Joseph na anak ni Israel ay sinubukang patayin ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi ito natuloy at sa halip siya ay pinagbili na lamang bilang alipin sa Ehipto. Lumipas ang mga taon, si Joseph ay naging malapit sa paraon at ginawang tagapamahala sa imbakan ng pagkain. Nang dumating ang 7 taong taggutom, ang kanyang mga kapatid ay dumayo sa Ehipto upang kumuha ng pagkain. Hindi nila nakilala si Joseph dahil mukha na itong opisyal ng Ehipto. Sinubukan sila ni Joseph upang malaman kung nagbago na ba sila o kung gaya pa rin sila ng dati. At nang mapatunayan ni Joseph na sila ay nagbago na nga, ay pinatawad sila ni Joseph at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. At mula noon ay muling nabuo ang 12 anak ni Israel. Sa istoryang ito ay makikita natin ang nakakapintig damdaming pagpapatawad ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagpahamak sa kanya. At talaga namang kapupulutan natin ito ng magandang aral tungkol sa lalim ng pag-ibig ng magkakapatid. Pag-usapan naman natin ang second kind of love, ang philia o ang pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao. At ang aking unang halimbawa ay ang pagkakaibigan ni David at Jonathan. Si Jonathan ay anak ni Haring Saul, na kaaway ni David. Tuwing may tangkang pagpatay na gagawin si Saul kay David, ay ipapaalam ito ni Jonathan sa kaibigan upang ito ay makaiwas at makaligtas. Minahal ni Jonathan si David gaya ng kanyang sarili at ayon kay David, ang pagmamahal na ito ay kahanga-hanga at higit pa sa pagmamahal ng mga kababaihan. Nang namatay si Jonathan, ay lubang nagluksa si David. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang mga naulilang anak ni Jonathan at itinuring sila bilang sarili niyang mga anak. Ibang klase talaga ang lalim ng pagkakaibigan ni David at Jonathan. At kaya siguro ginagamit ng mga LGBT ang istoryang ito ay para palabasin na homosexual sina David at Jonathan at ma-justify na hindi naman kasalanan ang pagiging LGBT. Anyway, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa ng philia at ito ay ang kwento ni Apostol Pablo at ni Onesimo. Si Onesimo
ay isang alipin na minsang tumakas sa kanyang among si Pilimon. At si Onesimo ay naging isang Kristiyano na at malaki ang naitulong kay Pablo. Dahil dito, pinakiusapan ni Pablo si Pilimon sa pamamagitan ng isang liham. Natanggapin muli si Onesimo at huwag nang ituring bilang alipin, kundi bilang kapatid sa pananampalataya. Dito ay kitang-kita natin kung paano mahalin ni Pablo ang kanyang kapwa, na kahit pa isang alipin lamang ito at mababang tao, ay itinuring niya itong kapantay niya at kapatid kay Kristo. Last but not the least sa mga example ng pilya ay ang kwento ng Good Samaritan. May isang lalaki na ninakawan ng mga tulisan at iniwang hubad at halos patay na sa daan. Nakita siya ng isang pari at ng isang libita, ngunit hindi man lang tumulong ang mga ito. Ngunit nang makita siya ng isang Samaritano, ay agad siyang tinulungan nito. Tinalian ng mga sugat at dinala sa isang bahay tuluyan upang siya ay maalagaan. Kinabukasan ay nagbayad ang Samaritano sa may-ari ng bahay tuluyan at nagbilin na alagaan ang lalaking sugatan. At kung magkano man ang magagastos para rito, ay kanyang babayaran sa kanyang pagbabalik. Ilan lamang ang mga ito sa mga halimbawa kung paano natin dapat mahalin ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya at ang ating kapwa. At ang mga halimbawang ito'y sinadyang isinama sa Biblia upang ating tularan. Now, pag-usapan naman natin ang third kind of love, ang eros o romantic love, na for sure ay marami sa inyong makaka-relate. At para maunawaan natin ang tunay na romantic love, ay magbibigay ako ng mga biblical na halimbawa. Simulan natin sa love story ni Jose at Maria. Sa kabila ng pagdadalang tao ni Maria, sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay pinakasalan pa rin siya ni Jose upang iligtas siya mula sa kahihiyan at mula sa parusang kamatayan. Maaari kasing mapagkamalan ng mga tao na si Maria ay nangalon niya. At noon, ang sino mang nangalon niya ay sabay-sabay na babatuin ng taong bayan hanggang siya ay mamatay. Kung tutuusin, pwede namang makipaghiwalay na lamang si Jose at humanap ng ibang mapapang asawa. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, tinanggap pa rin niya si Maria at inalagaan si Jesus bilang kanyang sariling anak. Isa pang halimbawa ng eros ay ang love story ni Jacob at Rachel. Matapos agawin ni Jacob ang blessing na para sana kay Esau, ay tumakas siya patungo sa kanyang tiyuhin na si Laban na nakatira sa isang malayong lupain. Dito ay nakilala niya ang anak ni Laban na si Rachel at minahal niya agad ito. Inalok siya ng kanyang tiyuhin ng trabaho at tinanong kung ano ang nais niyang sweldo. Sumagot si Jacob na handa siyang magtrabaho ng 7 taon para kay Laban kung ibibigay nito sa kanya si Rachel upang maging asawa. Pumayag si Laban, ngunit dahil tuso ito, ay si Leah na panganay niyang anak ang kanyang ibinigay kay Jacob upang makasiping sa gabi ng kasal nila ni Rachel. Nagalit si Jacob at sinabi ni Laban na sa kanilang lugar ay dapat ang panganay na anak muna ang unang maikasal bago ang pangalawa. Kaya kung gusto ni Jacob ay magtrabaho siyang muli ng 7 pang taon kay Laban para kay Rachel. At dahil mahal talaga ni Jacob si Rachel, ay pumayag siyang magtrabaho muli ng 7 pang taon. Ganyan ka-effort si Jacob para lang makuha si Rachel. But wait, meron pa akong kilala na mas matindi pa kay Jacob kung magmahal. At siya ay si Hosea. Si Hosea ay isang propeta ng Diyos at inutos sa kanya ng Diyos na magpakasal sa isang prostitute. Sinunod ito ni Hosea at pinakasalan niya si Gomer. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Ngunit si Gomer ay hindi naging tapat at nagkaroon ito ng 2 pang anak sa ibang mga lalaki. Ngunit kahit ganoon, ay minahal pa rin ni Hosea si Gomer at inaruga ang mga anak nito sa ibang lalaki. Dumating sa point na iniwan ni Gomer si Hosea at ang kanyang mga anak upang sumama sa kanyang kalaguyo. Di nagtagal ay iniwan din si Gomer ng kanyang kalaguyo at para masuportahan ang sarili ay ipinagbili ni Gomer ang kanyang sarili sa pagkaalipin. Ngunit binili pa rin siya ni Hosea at kinuha siyang muli bilang asawa. Si Hosea na yata ang pinakamartir na taong nakilala ko. At sa istoryang ito
ay maikukumpara natin ang relasyon ni Hosea at Gomer sa relasyon ng Diyos sa kanyang taksil na asawa, which is ang bayan ng Israel. Sa panahon ngayon, madalang na lang ata tayong makakakilala ng mga taong kagaya ni Jose, Jacob at Hosea na wagas kung magmahal, at nawa ay matularan natin sila upang magtagal at maging maligaya ang ating mga love life. Para naman sa mga single na naghahanap ng pag-ibig, ang may papayo ko lamang sa inyo ay huwag kayong magmadali at kilalanin niyo munang maigi ang napupusuan ninyo para malaman kung compatible ba talaga kayo. Una sa lahat ay dapat parehas kayo ng pananampalataya. Pero hindi porket parehas kayong Christian ay automatic na same faith na agad kayo. Magkakaiba pa rin kasi ang belief ng mga Kristiyano patungkol sa maraming bagay. At kapag magkaiba ang faith ninyo, ay baka lagi nyo lamang pagtalunan ito at baka magsisilang kayo sa huli. Ikalawa, dapat ay nagkakasundo rin ang inyong personality. Dahil hindi naman ang physical appearance ang pakikisamahan mo, kundi ang ugali ng lover mo. If hindi man nagtutugma ang inyong mga personality, dapat ay willing kayong mag-meet halfway kung talagang mahal ninyo ang isa't isa. Lastly, dapat ay compatible din kayo sa beliefs nyo about sa sex. Dahil karamihan ng failed relationships ay due to sexual incompatibility. Disclaimer lamang po, ang susunod kong itatopic ay for adults only. Kaya viewer discretion is advised. Kailangan kasi nating pag-usapan ang mga sexual acts na sinful ayon sa Biblia. Una sa listahan ay ang anumang sex ng magpartner na hindi kasal. Ikalawa, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ikatlo, ang sodomy o anal sex, whether sa babae o lalaki ito gagawin. Ikaapat, ang pakikipagtalik sa kapamilya o malapit na kapag-anak. Ikalima, ang pakikipagtalik habang may regla ang babae. Ikaanim, ang anumang hindi natural sex acts gaya ng panonood ng porno, paggamit ng sex toys, group sex, rape, pagiging sadista, pakikipagtalik sa bata, pakikipagtalik sa bangkay, pakikipagtalik sa hayop, at iba pang uri ng kalaswaan. Para sa mga nagtatanong kung kasalanan ba ang oral sex sa pagitan ng mag-asawang lalaki at babae, ay wala pong eksaktong verse para rito sa Biblia, kaya hati ang opinion ng mga Kristiyano tungkol dito. Para sa ilan, ang oral sex ay kasalanan at maihahalin tulad sa sodomy dahil hindi ito natural. Ang ari kasi ng lalaki ay nilikha para lamang sa ari ng babae, hindi para sa bibig o puwet. Gayon din naman ang ari ng babae, hindi ito nilikha para sa dila o daliri. Para naman sa ilan, ang oral sex ay foreplay lamang at kailangan itong gawin bago ang mismong sex upang maging lubricated ang ari ng babae at hindi siya masaktan sa penetration, at upang tumigas ang ari ng lalaki at may pasok niya sa ari ng babae, lalo na kung ang magpartner ay medyo may edad na at marami ng sakit gaya ng hypertension, diabetes at erectile dysfunction. Anyway, ang ma-advise ko lamang sa inyo ay pag-usapan nyo munang magpartner ang topic na ito at humiling kayo ng discernment mula sa Diyos. Then, kung labag ang oral sex sa inyong konsensya, ay mas mabuting huwag nyo na lamang itong gawin. May mga Kristiyano rin na naniniwala na ang pakikipagtalik ay dapat lamang gawin for the purpose of procreation o paggawa ng anak. So, para sa kanila ay hindi dapat mag-sex ang mag-asawa kung ito ay gagawin lamang for the sake of pleasure. Para rin sa kanila, tanging missionary position lamang daw ang allowed. At ang anumang sexual position maliban dito ay sinful at ikapapahamak ng tao sa impyerno. Parang masyado na atang extreme ang ganitong paniniwala. Kaya again, use discernment na lamang po at huwag gagawa ng anumang labag sa konsensya. Para sa akin, ang sex ay niloob ng Diyos na maging enjoyable para ma-motivate ang mga tao na magparami. Dahil kung hindi enjoyable ang sex, ay malamang katagal ng extinct ang lahi ng mga tao.
Ang sex ay ginagawa ng mag-asawa bilang tanda na mahal nila ang isa't isa. At kung mahal mo talaga ang iyong asawa, ay gagawin mo ang lahat para lumigaya siya. At kung siya lang talaga ang mahal mo, ay iiwasan mo ang tukso na makipagtalik sa iba dahil ayaw mong masaktan ang kanyang damdamin. Kung sakali man na ang inyong asawa ay nagtatrabaho sa malayong lugar at hindi kayo makapag-sex, ay hindi po advisable na mag-phone sex kayo. Dahil sa technology ngayon, napakadali na pong ma-hack ang ating mga account at baka kumalat pa ang inyong video. Tandaan, habang nasa katawang lupa pa tayo, ang tukso ay laging lalapit sa iyo. Kaya dapat mo itong takbuhan, gaya ng ginawa ni Joseph sa asawa ni Potiphar. Anyway, para naman sa mga nagtatanong kung kasalanan ba ang pakikipaghalikan sa kasintahan, ay wala rin pong eksaktong Bible verse para rito. Kaya ang may papayo ko lang ay mas mabuting iwasan nyo na lamang ito hanggat hindi pa kayo kasal, dahil baka matempt kayo na gawin ang premarital sex. Pag-usapan naman natin ang fourth and final kind of love, ang agape o unconditional love. Ang agape ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ito ay matiisin at handang magsakripisyo at hindi kailanman humihingi ng kapalit. At ganito po ang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga tao. Dahil kahit noong mga makasalanan pa tayo, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang mga tao ay hindi kayang magbigay ng unconditional love. Dahil in one way or another, ang mga tao ay laging nag-e-expect ng kapalit. Bilang halimbawa, ang bawat tao na may kasintahan o asawa ay umaasa na mamahalin din sila ng kanilang partner. Ang bawat magulang na nagmamahal sa anak ay umaasa na aalagaan siya ng anak sa kanyang pagtanda. Ang bawat Kristiyano na tumutulong sa kapwa ay umaasa na sa pamamagitan nito ay makikita ng Diyos na sila ay sumusunod sa kanyang mga utos. So, Diyos lamang talaga ang may unconditional love. Dahil kahit alam naman ng Diyos na hindi lahat ng kanyang nilikha ay mamahalin din siya pabalik, ay nilikha pa rin niya sila at binigyan ng pagkakataong ma-enjoy ang buhay at mamili ng tatahakin nilang landas. Ganyan po kabuti ang Diyos, dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya hindi maikukumpara sa pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig ng tao, dahil ang pag-ibig ng tao ay napakababaw. Ang mga tao kasi ay likas na makasarili at inuuna muna ang pansariling kagustuhan bago ang iba. Karamihan din sa mga tao ngayon ay naghahanap lamang ng kasintahan o asawa na may pagyayabang nila sa lahat, at kapag sawa na ay basta na lamang iiwan at hahanap agad ng kapalit. Kaya hindi po ako bilib sa mga nakikita kong couple na sweet sa public at sa social media, dahil karamihan sa kanila ay fake lang ang affection and are cheating behind each other's back. Kaya kung kayo ay single pa rin hanggang sa ngayon, ay huwag kayong maiinggit sa mga ganitong couples at mas lalong huwag kayong mapipressure na magka-partner ka agad, dahil marahil ay paparating pa lang ang taong inilaan para sa inyo ng Diyos. At kung kalooban man niya na maging single kayo for life, ay maging thankful pa rin kayo dapat sa Diyos, dahil alam ng Diyos kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Nasa mga uling araw na po kasi tayo. At kung sa pagiging single mo mai-endure ang tribulation na paparating, ay mas mainam na iyon kaysa mapilitan kang tumanggap ng 666. Para naman sa may mga kasintahan na o asawa, ang may papayo ko lang ay mahalin nyo lamang sila ng hindi hihigit sa nararapat, dahil ang dapat lamang natin mahalin ng labis ay ang Diyos. Tandaan, walang forever sa mundong ito. At kapag ang buong buhay mo ay inilaan mo sa isang tao at bigla siyang nawala, ay tiyak naguguho ang iyong mundo. Ganyan po ang nangyayari sa mga nababaltaan natin sa radyo o TV na nade-depress at nagsusuicide matapos iwan ng kanilang kasintahan o asawa. Kaya nga dapat ay ang Diyos ang una nating ibigin, dahil siya lamang ang tunay na pag-ibig at hindi siya kailanman mang-iiwan. At habang lumalalim ang ating relasyon sa Diyos,
ang ating takot sa Kanya ay mapapalitan ng pag-ibig. Hindi ba't kapag mahal mo ang iyong magulang, ay hindi mo gagawin ang anumang ikagagalit niya? Ganon din po tayo dapat sa Diyos. Hanggat maaari, ay iiwas tayo sa kasalanan dahil ayaw natin siyang magalit sa atin. Iniibig natin ang Diyos sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman siya sa kanyang kapwa ay sinungaling. Dahil kung ang kapwa na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano pa kaya ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapwa. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa paggawa ng mabuti at pagbabahagi ng magandang balita. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, ay ayaw mo siyang mapunta sa impyerno. Kaya kahit pa magalit siya sa iyo, ay subukan mo pa rin siyang bahagian ng ebanghelyo. Bukod sa galit, ay posible rin na ituring ka niya na weirdo o baliw. Ngunit kasama po talaga ito sa pagiging Kristiyano. Dahil kung napopuot man sa atin ang sanlibutan, ay alalahanin lamang natin na ang Panginoong Hesus muna ang kanilang kinapuotan bago tayo. Maraming salamat sa panonood at God bless you.